magandang araw muli sa aking mga kabarangay sa Barangay Rivera dito sa San Juan. Ngayon naman po, hindi makukumpleto ang aking interview sa aking mga kagawad kung hindi ko po mapapasama. Siyempre, ang pinakakuwela sa aming grupo, ang pinaka-joker sa aming grupo, walang iba kundi si Totoy Bibo, aka Kagawad Vic Magdato. Yes! Okay, Kads, kamusta ka? Ayos naman. Okay. Okay naman. So ngayon talagang anong nararamdaman mo? Anong pakiramdam ngayong nasa gitna tayo ng kampanya na? Ninenervous ako eh. Ninenervyos ka. Kinakabahan. Mukha bang kinakabahan, di ba? Ay, hindi naman eh. Oh, talagang napakasaya na rin. Oh. Nilalamig na ako. Oh. Kad, anong pinagkakabalahan mo ngayon bukod dun sa araw-araw nating pangangampanya? Yung pong paglilinis. Paglilinis. Yung Kada, weekly natin, no? Weekly clean up drive. Clean up Saka drive. po yung araw ng linggo, yung nangongolekta po ng mga lumang sopa, aparador, Mga lumang mga yero, gamit. opo, No? mga lumang pera minsan. Yung lumang pera, ha? Yung mga gamit yun. Pati lumang pera lang ang Kami ulit. na kolekta. Grabe. Tapon po yung mga coins sa luma. Eh, yung report mo, tuloy-tuloy pa rin ba yung submission mo ng Tapos report yung sa- pong sa City yung Hall? report ko po sa City Hall, Mm-hmm. DILG, sa Sendro, weekly po yun, nagbibigay po ako ng report sa City Hall. At syempre, yung Saka po yung araw po ng aking duty sa Yun, barangay, tuwing araw po ng Martes. Martes, Tuloy-tuloy. makikita nyo talaga Tuloy-tuloy si po Kagawad Vic tuwing Martes. Ako naman po, Wednesday. Kaya may drone po kami. Tuloy-tuloy si Kagawad. Hindi ko alam kung nagpapahinga pa po itong taong to. Talaga napakasipag. Okay, Kads. Bagamat alam na natin, no, na matagal ka ng kagawad, matagal ka na dito sa barangay natin. Doon sa mga hindi pa or bago pa lang na nandito ngayon, sino ba si Kagawad Vic Magdato? Yan, kwento mo sa kanila. Doon po sa mga nakakakilala sa akin, doon sa mga hindi pa nakakilala, ako po si Kagawad Vicente Vic Magdato. Yun, Vicente pala talaga yung Nakatira po ako sa San Manuel. Mhm. Ang edad ko po ay 63 years old. Senior Senior. na. Mm. Meron po akong anak na tatlo, puro babae, pero ano na po sila, mga tapos na po sila mag-aral. Si, Graduate na yung po. isang anak mo, naging part din ng council. Opo. Meron po akong anak na kasalukuyan pong SK. SK Kagawad. Yun. Siya si Kagawad. Kagawad Paula po. Magdato. Yun. Yan ang anak ni Kagawad. Ngayon naman, Kads, alam ko marami ka nito. No? Alam ko na ano to, mas nauna kasi sa akin si Kagawad Vic para dun sa karagdagang kaalaman. Ano yung mga karanasan mo dun sa serbisyo publiko? Ako, dami. Sige, Kag. Ang una ko pong karanasan nung talaga, nung pong aking kabataan. Nung po ang SK ngayon, nung araw po, Kabataan Barangay. Kabataan Barangay. Naging bahagi ganito. Nag-servisyo na po ako sa barangay. Naging part ka. Naging KB Kagawad po ang tawag po sa amin. Panahon na yun, nung nag-aaral po ako ng high school. Talaga palang Hanggang sa nag-edad po ako maksat po ako ng edad siguro mga 47. Ayan po, tumakbo uli ako ng Barangay Kagawad. Doon po, pinalad po tayong manalo. At yun po, nagampanan ko na naman po yung clean and green at saka po yung peace and order. Oh, grabe. Yan po, ginampanan ko. Nung panahon po ito ni Kapitan Boy Aguilar. Boy Aguilar. Yun. Oh, siya po yung una eh. Mas naging una po siya naging peace and order sa akin bago ko po hinawakan. Si Kagawad Vic po muna. Tapos, bukod pa dyan, Kads, di ba? Nung hindi ka pa naging gawad, naging parte ka ng barangay, naging liaison officer, no? Nung wala pa po ako sa serbisyo, naging liaison officer po ako ni Grabe. Kapitan Eddie Reyes. Yan, talagang matagal Hanggang na siya saan sa maging kagawad na po. serbisyo publiko talaga. Kung karanasan at karanasan rin lang. Noong pong 2007, Mhm. tumakbo po akong kagawad, nanalo po ako. Yun nga po. Yun yung first time mo? ang first time ko Oo, naging first time kagawad. niya naging Hanggang kagawad. 2000, Oo. Anong rank mo nun nung naging
first time kagawad mo. Number 1 po. Yun siya yung naging number Number 1 noon. Eh, grabe. Nakita nyo, di ba? From Layason, talagang from KB. Tapos naging kagawad siya, nag-number 1 si Kagawad Vic. Grabe, talagang yung dedikasyon at saka yung sipag niya talaga. Yun yung nagdala talaga sa kanya sa tagumpay. Okay, Kags. Ano yung naging motivasyon mo, inspirasyon para sa pangalawang pagkakataon mo? Ito na yung second term mo di ba? Sa pangalawang pagkakataon mo, tumakbo ka uli ngayon bilang kagawad. Sino yung naging inspirasyon mo dito? Ang inspirasyon ko rito yung magserbisyo sa tao Yun talaga no? Bread and butter mo parang yan, no? kasi parang kulang pa. Kulang pa yung paglilingkod ko sa barangay. Kaya nag-isip akong tumakbo uli kasi marami pa akong pangarap sa barangay. Marami pa akong Gustong ituloy. Gusto ko po ituloy. Lalong-lalo na po yung mga kung papalarin, bibigyan ko po ng pansin yung pong mga senior citizen na minumungkahi ko nga po kay Kapitan Julius kung maaari kada may kaarawan na senior, bigyan namin ng extra benepisyo. Opo. Yan. Yung isa ito sa mga plataforma namin Saka po yung po mga PWJ kung maaari, bigyan din namin ng pansin. Saka kung maaari po, PWD. pag kumuha sila ng mga barangay clearance, wala na rin babayaran. Exempted na. Exempted na po. Gagawa po ng batas o resolution si Kagawad. Marami pa po akong plano Ang plano ko talaga, yung pong maglagay ko ng gate po do sa sa kanto. Sa kanto po ng Katubusan. Olaso. Olaso, doon lang po. Para yung secured natin yung lugar na yun. Yung perimeter natin. Hindi na rin maiikutan ng tanod kasi may mga nakaposte noong tanod. Yan talaga, pangarap ko po yan. Nakita nyo, ganda ang dami niyang... Saka po, yung pong part dito sa San Manuel. Ikaw may akda nun, no? Ako po, nanlinis, di ba? Kung napapanadaan ko dyan sa San Manuel. Yan yung mini park natin. Yan po, naging project po yan. Yung pong kaperanggot na pader do sa Ulaso, pinapinturahan ko. Dito po sa looban. Interior po interior. Ng Ulaso. Ako rin po nagpapintura. Naging project ko po yun. At huli-huli kong project, yung po sa GB Santos. Saka doon po sa... Ano to? Ano yung sa GB Santos na? Yung pong looban. Ganun din, pininturahan ko. Pinaganda rin. Saka panahon ko po nung nagkaroon po ng railing doon sa Libis po. Yung gabayan po ng mga... Yung hawakan Opo, nung mga bumababa. Yan. Nakita nyo. Saka yung mga halaman na nakalagay po doon sa mga pader. Hanging. Opo. Ako rin po may project po noon. May akda. Opo. Yan si Kagawad Vic. Nakita nyo naman po talagang hanggang sa ngayon, napapakinabangan nyo po yung kanyang mga naisipang proyekto. Kaya saka yung mga ibang senior citizen na siyempre kailangan na ng libangan, binigyan ko po sila ng mga tanim na halaman, gulay. Yun. Binigyan po sila ng lupa, paso, saka po yung mga binhi, binigyan ko po sila. Ayun. Para meron silang libangan sa kanilang mga tahanan. Nakakatuwa po kasi minsan may mga feedback sa akin na lumalaki na raw po. Nakain na raw po nila. Nagbunga, no? Nagbunga yung hirap nila na magtanim. Kita nyo, si Kagawad Vic, nakukulangan pa dun sa kanyang mga nasimulan. Well, siguro talagang ganun. Ang puso niya kasi talaga parang maglingkod no? Makukulangan ka pa talaga Gads, punta naman tayo. Ito yung tinatawag kong fast talk dito sa segment ng ating interview. Ito yung bibigyan kita ng isang kung makakarinig ka ng mga hashtag, no? Hashtag. Ano yung unang-unang pumapasok sa isip mo? Number 1, hashtag makabago.
Sa akin, yung makabago, gusto ko yung sistema eh. Yun. Baguhin yung sistema ng barangay. Pangarap talaga namin yan. Yan doon talaga number 1 sa akin. Crap. Second, hashtag leader. Yan, kailangan may talagang leader. Pero kailangan ngayon, itong leader, kailangan sa leader, huwag naman yung kabusado. Yun. Yung nangunguna sa mga Oo, proyekto. oo, yan, nangunguna sa Yan. proyekto, sa mga ikagaganda ng barangay, yan. Yes. Yan. Dapat siya yung talagang inspirasyon. No? Hashtag responsibility. Responsibilidad. Ay, marami. Marami. Ano yung unang Marami naisip anong unang pumapasok sa isip mo? Pag sinabing responsibility. Responsibility ko yung mga kapwa ko eh. Yun sa yung barangay eh. Oo. Yan ako Focus. nagpo-focus eh, lalo na yung mga nangangailangan ng assistance. Wow. Yan. Assistance, ha? Oo. Meron ka na rin, sariling assistance. Ngayon wala pa Wala pa sa ngayon. Wala pa, pero magkakaroon daw po. Hashtag basher. Ang dami. Ang Ang dami dami yan. natin yan. Alam nyo, hindi tayo nawawala yan. sa tagal ko sa serbisyo, Mhm. ang ganda na ng ginagawa mo, may nagagalit pa eh. Gagalit pa. May nagagalit pa. Pero ano ko yan, Okay lang. okay na sa akin, Tanggap eh. nagiging challenge ko yan eh. Mhm. Pero Okay. mahal na mahal ko yan kasi, siyempre, nagiging ano sa akin yan eh. Love lang. Oo. Love lang. O mamaya, sinusubukan lang ako yan eh. Doon mo Mm. itatama yung mali. Diba? Diyan ka magsisimula. Tama. Diba? Kagawad Vic, hashtag malasakit. Ito medyo ano to, madugo to eh, Madugo. malasakit eh. Linti kang sinagupa ako rito. Mhm. Lalo na nung pandemic. Ayun yun. Yan yun. Oo. Bino mo, kinokolekta ko. Ginamit ng tao. Hindi ko alam kung may COVID siya o wala. Madalang sakit eh. So, Ang napakadelikado. gamit ko lang, gloves, dasal. Ito yung umiikot Oo. kayo. May dala kayong tabo ba to? Yung gano'n? Oh, kinokolekta ko yung mga pinaglagyan ng Mm. ano. Eh, napakadelikado Mm. talaga nun kasi contaminated yung Saka, mga pinaggamitan. Ako, naranasan ko, nakakita ako ng patay na pusa, patay na aso, nakakalat sa kalye. Dinadampot ko yun. Kaya yun yung malasakit. Yan ang malasakit. Malasakit sa kapaligiran, no? Kinukuha ko yun. Inililibing ko po yan. Doon po sa likod ng barangay, doon ko po inililibingan yung mga patay na. Minsan nga po, itinuturo sa akin, may patay na hayop doon eh. Mm-mm. Wala akong magawa, kundi kunin, damputin. Pero instead itapon, pinalilibing mo. Mga kabarangay, matapos nyo pong marinig ang ating kagawad, incumbent kagawad Vic Magdato. Napakasipag po talaga namin kagawad dito. Yung sinuong niyang delikadong trabaho, hindi siya natakot na gampanan. Dahil nga, sabi niya, yung sinumpaan namin to, talagang kahit anong oras kami kailanganin, lagi siyang nandiyan. Kagawad Vic, ano pa ba yung masasabi mo sa ating mga kabarangay, lalo na ngayon? So, October 30 na ang election. Sige. Sa akin po mga kabarangay, sana po sa darating na eleksyon sa October 30, pagkatiwalaan niyo po uli si Kagawad Vic Magdato para tuloy-tuloy po yung akin pong pagsiservisyo sa inyo at sa barangay. Yun. Yun talaga yung ano din. Kaya huwag niyo po kalilimutan, Vic Magdato po at saka yung buong team po namin, saka si Kapitan Julius de Dios. Yun. Siyempre, kami lumalapit, muling kumakatok sa inyong mga puso na kung pagbibigyan nyo or susubukan nyo ang aming team, talagang kami po sa Makabago bilang parte ng Makabagong Ribera. Talagang lahat po ng aming ipinapangako, talagang tutuparin natin.
Kasi Oo, talagang totoo ito naman. yung noon pa naman. Pag nangako tayo sa tao, dapat tinutupad. Correct. Wala dapat steer dito. Kaya po sa darating na October 30, huwag niyo po kaming kalilimutan. Kasi talagang, kung iniintay niyo na po yung sistemang matagal na nating inaasam na pagbabago, ito na po yung tamang panahon para magtulong-tulong po tayo. Ng paglusong ng ating barangay. Yan na. Sisimula na po yan sa October 30. Kag, baka meron ka pang gusto pang pahabol na Maraming po salamat uli. Huwag niyo pong kakalimutan, Team Julius Di Dios. Yun. Kami pong barangay captain at kami pong mga kagawad. yun. Gusto ko rin siyempre pasalamatan si Kagawad Vic na naging bahagi ng interview namin. Ginagawa ko sa kanilang mga kagawad ko. Naging parte siya para mapakinggan nyo yung kanyang mga nais pa sabihin. Katulad din ng mga nakaraan. Na-interview ko ng mga nagdaan, mga kagawad ko. Ayan, si Kagawad Vic Magdato. Magpasalamat na tayo. Kag, syempre, maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat. Magkita-kita po tayo sa October 30, Election Day. Salamat po!